Maayong hapon mga igalaw, ganyan na usab kita sa ato ang tambayan kada hapon, ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, uban-uban usab kita diri sa to ang tulumanod no kada hapon dinhi sa inyong stasyon 88.7 Radyo Pilipinas Davao. Inyo usab kitang makita no diha sa atong Facebook page nga Radyo Pilipinas Davao. Karong hapon mga igala no, balikan nato tong hisgotanan with regards sa katong ayuda mga igala no kay katong ang nilabayng Martes mga igala no sa katong kapihan sa bagong Pilipinas no. Daghan man gud og mga pangutana gud with regards sa atong kung kailangan ba gyud ganung nahimo natang ayuda nation, daghan daw ayuda daw karon panahon mga igalan no. So di po nato sila masisipot kay nganong bitag yun daghan og ayuda. Pero dunay kanang kuno dunay kanang ginatawag nato nga explanation nganong ang gobyerno nagahatag og ayuda no. Well, ato man na mabasa sa mga social media post no, mga katambayan nga kuan no daghan og kanang nga gasalig na daw sa ayuda daw ang mga tao daw karon no. Well, di pa to sila mabasol kay they are working hard man no para mabuhi makapalit og kining pagkaon no. Pero na explanation ana ang DSWD nganong ingon ana no, ingon ana ang ginabuhat karon sa tuang gobyerno no, especially sumala pa ni Attorney Vanessa Gocong no, ang kining kuan regional director sa Department of Social Welfare and Development 11 no nga kuan pamanggut no murag nagpadayon patangan nagabangon karon no from the effects of kining the pandemic no, previous pandemic no. So mo to iyahang gina emphasize nga dapat pagyud na tabangan pa pero kinsa man pud kuan no, kinsa pa man pud goy kanang kuan ko no di gusto ayuda no. Then kani gipangutana ginako ni personally kay Attorney Gocong no kay tungod it's because nga ang uban pud gusto mayuda pero dili qualified ba. Then nay mga chismis no sama sa tong giingon kagahapon no sa panag-uban nga nay chismis na naaday murag ayuda for sale or ayuda unsa ba nga klase nga kining ginatawag nato nga mga scheme no or mga modus na uban dito nga mga para sa to nahitabo di ba giisgutan na to kagahapon katong gipasulod siya dito katong buntis katong nag-viral na video nga grabe niyang hilak kay kadawat siya og 10,000 gikan sa DSWD gipatawag sa barangay and then pag abot ito sa barangay gikuha ang 8,500 1.5 drag ang gihatag sa iya. So gipangutan nato ni kung unsa ba ginino nga murag gusto ganang naay ubang mga tao no nga makigtunga sa nakuha nga ayuda. In fact dili man dapat kay kung qualified gyud siya, kung tinuod nga qualified siya o wala dapat na katunga sa kuan no. Napoy-uban po dito daw somewhere here in the region nagaingon nga kuan daw tawagan ning naday nagpasulod dito og kaning ayuda po no gi-recommend lang siya dito and then ang 10,000 na ayuda kuhaan 4,000 sa katong nagpasulod ang 6,000 iyaha. Pero ingon daw dito sumala pa sa chismis nga okay ra daw nga 6,000 kay dili man gid daw sila qualified. Pasalamat daw sila gitaga nakadawat sila og 6,000. But then again ingon ni Attorney Gocong nga di gid siya pwede gid na ngayon ana. Anyways mga igala, alang sa mga sa dugang impormasyon ug mas masabtan nato ang issue
kani akong ginakuan karon ginastorya atong paminawon no ang pahayag ni Attorney Vanessa Gokong mga higala, ang kuan Regional Director sa Department of Social Welfare and Development 11 mga higala. The question no, na is it the act of providing assistance, yung outcome ba nito is nagiging dependent yung ating mga kababayan. Kakalabas lang po kasi natin sa pandemic. And even if you ask everybody else, hindi pa talaga tayo stable. And considering the high inflation, mahal po yung bigas, mahal yung bilihin. So there is really a need no for the yes, it's just a stopgap measure, but when we interview our beneficiaries, they are really happy and they manifest that nakakatulong po talaga sa kahit yung kanilang short-term na pangangailangan. But maganda po kasi na may study kung ano yung impact ng ating short-term na assistance doon sa mga tao. So we are planning to partner with NEDA. We have discussed this with RD of NEDA na para po ma-document natin kung tama ba yung ating mekanismo, ang pagbibigay ba ng short-term po na assistance ay beneficial or or dangerous. So we have yet to discuss and go through with the study. Isa lang po din na banggitin ko, yung kahit sino po ang tanongin nyo, nangangailangan talaga. So hindi din po natin siya dapat putulin. Malaking tulong po siya sa ating kababayan. To answer your question as to how do we determine our beneficiaries, referral po ito ng LGU. We do not go directly to the barangay. Kasi po, ang daming barangay na kailangan namin kausapin if we go down to the barangay. We talk to the governor, the mayor, and then I think it is the mayor who goes down to the barangays to get the information of who are the persons or the qualified beneficiaries or those who are truly needing the assistance of the SWD, the vulnerable sector, the disadvantaged, and for example, it's the El Nino. So it's farmers and fisher folks who are adversely affected. So si LGU po, yung nakakalam, sino po itong mga farmers? And that's how they provide the list. They certify the list na ito yung mga affected ng El Nino and ito yung i-endorse namin sa DSWD for possible assistance. And then we do the assessment. And so yung validation, yeah. The assessment, the social workers will conduct the assessment or validation. So they ask you what's your social standing, what's your work, pila imuhang anak, pila imuhang kita, and maumangot to siya ang key nato no para mo qualify pod siya. Kay for all we know, i-certify lang to ni LGU patag iya di ay tuog ka ng dako na sari-sari store. So naay mga ingana na mga screening. So si social worker jud ang nakabalo kinsa ang angayan na mahimong beneficiary. So referral from LGU and then assessment sa DSWD. So pero hindi man din siguro na you are closing doors to anybody who needs help. Tama kasi, for example, sa ating mga kababayan, pag may nakita silang pamilya man ito ni Kapitan, pero itong pamilya na ito, nangangailangan ito ng tulong. So kasi pamilya sa ni Kapitan, parang nababahiran na ng politika to o kamag-anak kasi yan, kaya nandyan sa loob. Pero I'm sure sa DSWD level, you provide for everyone who needs. We do not even know if that is the member of the family of the Kapitan. Kasi hindi man po namin sila kilala. So maganda po may feedbacking from the ground. So we can also be informed. Doon na po sa pay outside.
Kung nakikita niyo, di ba, pumipila, before po mag-pay out doon, i-release yung pera, meron po tayong validators na isa-isa pa po sila. You will be, of course, you are disqualified. Of course, yes, sir. Yun na yung sistema na meron sa Sir, also, gusto kong i-emphasize yung ano mo, we accept referrals not only from LGUs. So, if meron pong truly nangangailangan doon, meron tayong satellite offices. They can go there anytime if they are in need of assistance. Oo, pwede po sila. The referral can come from anybody because anyway, our social worker will assess kung qualified po kayo and truly nangangailangan. Lasa lang na follow-up RD, no? Kaning, namugoy mga story somewhere in Davao del Sur gihapon nga. Bisag ako na dili qualified, basta i-recommend lang daw ni barangay, o kisa ba na diha, is, nado na sila ka ng hatian, ang 60-40, pag madawat ang ayuda. Isa ka, baingon ako ni chismis kay nadatoy nakadawat gitagaan siya og 60 gikuha daw sa katong nag-endorse ang 4K ay sa okay naman po daw nga madawat na 60 kay tungod di man jud daw sila qualified. Ano ba mga investigation regarding ani nga mga klase ng mga kuan scheme dahil sa may okay sa bara gigamit ang maong mga program sa government? Sir, to clarify, unsay pasabot nga dili sila qualified? Kay kung dili sila qualified, dili jud na namo tagaan o Wag ilang pagkatano paraan. Ano yun, sir? Because para appropriate what amount to bag. But to answer, sir, no, kaning kita partner man jud namo ang media mas wide man mo og reach. So magpatabang jud mi sa inyo ha. Kung may mga ingani na report, maabot tayo sa mo kay amo ada yung lalaman ka kung dili di ay siya qualified nya mosulod sa amo ang assessment. Medyo nagako libog ko ana gamay sir Hana, praise. Ano na lang po yung problematic doon sa nalista so that we are also aware. Mangayo lang jud may og data ana sir. Again, it's anonymous. It can be anonymous. So, sa ating media partners, no, sa inyong tanan, we are nakita man dyan na kanunay. Ako alam dyan i-emphasize permanente, ginausap-usap ni Ma'am Dalia, our Ardo, and ni Ma'am Leng, our Arda, na ang assistance sa gobyerno, dili na siya dapat tungaon. Kung unsa ang gihatag sa imo, ikaw ang nagpirma na sa payroll. That is for you and you alone. Kaning mga chismis na ginatunga, that is because we also perpetrate it Ang kaning beneficiary nato, musugot po sila nga naay katunga. So kung ang atong information drive, must-stick jud ka dito because that is the one truth, that is the mojud na siya ang sakto and tama. Kung unsang gihatag sa imo sa gobyerno, imuha na. Dili dapat makigtunga si barangay or si kinsa man. So mo to mga igalan, no, ang giingon ni Attorney Gokong, no, kung feeling ninyo nga dili gid dapat actually nga siya dili gid dapat bawasan, no. Dili gid dapat ni nato bawasan ang maong ayuda. Kung naamoy sumbong kay ginabawasan inyong ayuda, atong balikan si Attorney Gokong, no, para niini sa katungo asa ninyo dapat isumbong ang ingon ani nga mga modus. Ang ayuda pero matulungan na ng hospital or nangangailangan ng tulong, itawagan nyo lang po kami sa numero 0909-450-4722. Meron din po kami local or landline number 227-1964, local 1109. So, Okay, mao to mga katambayan, no. Sa ato if pa na lang diri. I-flash na to sa atong screen, no, ang number sa DSWD nga pwede ninyong tawagan, no.
aron isumbong ayon nga klase nga mga scheme. Anyways, mga higala, sa atong pagbalik ato ang hisgutan no ang Numbeo survey kun asa ika number 19 ang Davao City sa dunay pinakataas nga crime rate dinhi sa Southeast Asia. Kana mga higala, human lang sumay importanteng pahinumdum ning atong Sibianan. Balik kita mga higala din sa to ang panaguban sa to ang afternoon tambayan, ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Katong mga kasakit nilabay mga higala no, pila ka semana na nilabay no ligawas ang katong kuan ranking sa Numbeo no sa kuan mga syudad dinhi sa Southeast Asia nga dunay taas nga kuan crime rate sa moto sa rehiyon no, rehiyon sa Southeast Asia. Kung nasa naapil sa top 19 no, nasa top 19 ang ato ang dakbayan no sa dunay taas na crime rate. Although di man ta pareha sa atong nag number 1 no, iusulti na to ang Manila mo may top 1 among Southeast Asia. Pero para sa ako medyo na confident ko no, nagulantang po ko nga di ba gina-consider ta nga one of the safest city no, one of the safest cities in the world, pero naata dinhin no. But anyways, ato na gining pangutana no, kay di ba kani po laging kuan no, social media pod grabe kayo makapakuan no. Ang uban dito bisag dili verified ang mga kuan, dili verified ang mga concerns no, or mga kuan nga nahitabo ba ginang krimen o dili siya kuan, wala inexistent siya nga mga kuan kaning panghitabo. Pero ambot lang kung mapog ba na ang nahinungdan nganong na isa sa nganong napansin no ngan kuno dunay kuan dunay taas nga crime rate ang ato ang syudad. But kabalo ta nga ang city nato no, kung ikumpara sa ubang nasod dinhi sa Pilipinas no, kanang kuan tawag ni mas kuyaw dito no, makuyaw-kuyawan ka unless dinhi sa tuwa to makuan no, bisag asa gani ko pwede mag kuan mag video no sa akong sarili ko makita ninyo sa to ang kuan no, first 3 nga episode no sa to ang bag-ong version sa to ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Pero wala may kuyaw do, di para sa uban nga mga lugar no nga kuan jud no. Ang Cebu ba natingala ko nung kanan nakuan nga daghang kayo reklamo po dito po no, pero nganong wala siya na include no. Well, makita man nato na sa records pod no nga kung kinsa jud ang pinakataas dinhi sa tuwa sa kwan. Then even di ba Singapore no, Singapore isa sa mga safest cities pod no, or nasod pod no nga dunay kuan no nindot nga mga kuan no security protocols and measures no, na guys sila ginatawag nga smart city nga security no, na halos kada kuan halos kada kanto na ay CCTV, just like mas kuyaw ang Singapore no. Pero sa Davao yung ana po naging apa ibang mga CCTV diri sa Davao nga kuan pod siya no, kaning dunay mga CCTV, pero ang uban ginapang ilisdan no, kay ginapang update naman no. But apil gihapon siya sa kuan no, safest city no. Well, ngayon sila daghang kay naka-post nila sa social media nga kuan daw safe pa ba ang Davao City? Daghang mga OA ba no? Kitanganan siya lang pod OA-han ta sila ha. Charing. So mo na ang kuan karon no. Ang nahitabo karon nga medyo kuan gipangutana ginako ang Davao City Police Office ani nga mga butang kay lisod pod no, walay katin-awan nganong yun ano yung hitabo karon no nga in the past we were kuan no, we were considered no, kanila lagi nabaguhan lagi tapod no. We were adjudged no, or we were considered as one of the safest cities, pero karon apil ta sa top 19 no. Hindi ko mahimutang yun, hindi ko mahimutang sa maong hindi ko mahimutang sa maong kanang kuan kining ranking sa kuan. So anyways, may kalaaron nga mahatagan og atubag ang akong mga pangutana, di ta mo ilabot ang akong pangutana no regarding sa ranking atong gipangutana gid mismo mga higala si Davao City Police Office spokesperson
Captain Hazel Tuazon, no, para sa maong ang gusto ko tubag no inani no kagahapon no sa gipahigayon nga bago na mong pangalan no from AFP-PNP Press Corps nahimo namin Davao Peace and Security Press Corps no dito sa kuan mismo sa kaning barko sa Gabriela Silang nga BRP Gabriela Silang sa butaw to Philippine Coast Guard BRP Gabriela Silang no dito na gipahigayon ang maong press con. Anyways, may gala tanaw nato ang tubag ni Captain Hazel Tuazon. Numbeo, ika number 19 ta sa dunay taas ni crime volume ba to? Crime statistics. No? So last time kita ang number 1 sa zero crime di mo siguro zero pero baba ang kuan nato sa top 19 usa ang kuan ani karon no stand sa DCPO. Yes sir, no, ang Davao City Police Office manggod, ang Davao City manggod area sir, is dili manggod siya gamay. And then nga to po nga kampanya kontra sa mga kriminal sir no is wala ta magundang and then nagapangayo ta og tabang sa ato ang mga kaisunan Davaoeños sa pag-report sa ato pag-provide og kanang information. Mo siguro nang na-record nga naatay mga naapil ta sa 20. Gumikan ka na sir, dili ingon nga disadvantage na on the part sa Davao City Police Office but ato ang naging sir nga advantage nga na ay kooperasyon nga nakuha nato gikan sa community sir no na sila pagsalig sa taong mga kapulisan mo nang nisulti sila ni-report sila nga na ay mga krimen or na ay mga involved individuals nga involved sa mga criminal activities. So sa Davao City Police Officer ato ang naging as advantage on the part kay daghang ni-report sa amoa o daghang pagsalig ang nihatag sa kapulisan nato sa Davao City Police Office. Pero di pa na naka-apekto ma'am katong tawagan ka ng mga post sa social media nga usahay unverified tapos ang uban di siya tinod wala non-existing siya non-sequitur siya na na mga panghitabo. Dili po na siya kuan sir no naka-affect kay ang Singapore man gani sir no nga kuan nato nga very peaceful nga lugar is apil man gani sa top 20. Ika number 19 ang Davao City no 18 ang Singapore. So dili ta mag-answer sa Davao City nga apil ta sa top 20 kay dapil man gani diha ang katong mga lugar mga nasod nga known nga very peaceful. So ang Davao City Police Officer wala ta magkuan diha nga apil ta sa top 20 nga naidaghang mga krimen nga panghitabo. Though apil ta sa top 20 pero sa mo sir sa Davao City Police Office is daghan siguro ang nisalig sa amoa. No, nisalig mo nang ni-report sila sa mga panghitabo bisan pa sa kanang mga social media nga dili mga confirm nga mga nahitabo ba na siya or dili kay mismo ang nag-post diha is dili siya mismo ang nahitabuan. So hearsay, rumors mo nang nag-post siya pero dili siya mismo ang hitabuan. Ang importante gud diha sir kung mag-post ka dapat na kay personal knowledge or ikaw mismo ang nahitabuan. So ang amuan lang diha dawat na nawo sir as part of the 20 nga naay mga krimen nga panghitabo nga naay pagsalig ang mga tao sa amoa sa Davao City Police Office. Tungod pa ni ma'am mo tong kuan nga halos kada kadlaw na anay Oplan DTS nga may tabo no like katong Monday nga sa may Tugbok area nga naga-checkpoint nagkuan sa random checkpoint sila and even sa may Talomo area sa may Bangkal. Yes sir, part of the sir no sa ato ang Police Regional Office 11 nga dili wala gyud ka na makalusot ba and then part of the program sa Davao City Police Office kading Davao kanang DDS Davao Defense System na daghan pa kanang mga uplanats tugis nato kanang nagapatrol nato ang mga PNP personnel nga naga-uniform ug naga-uniform daghan ang mga programa sa Davao City Police Officer nga wala pod nakabalo ang atong community nga matagabi nagalipot pod nga ato ang mga intel personnel nga naga-monitor especially katong mga lugar nga naay mga reported incidents sa robbery but so far sir sa mga panghitabo, robbery, snatching, na-monitor man nato sir nga wala na kaayoy, wala na panghitabo diri sa ato ang syudad sa Davao. Na-monitor mas na inyo, gumikat po sa ato ang
campaign against illegal drugs kay sa akong giingon sir ang illegal drugs man gud mo na usa ka rason kung anong daghang panghitabo mga krimen nga mahitabo sa isa ka lugar. But so far sa atong mga accomplishments sa Davao City Police Office, daghan tag mga accomplishment sa illegal drugs, no? Mo nang siguro sa mga robbery incidents, mga snatching kawat, wala na kaayo kay nag-focus, dili lang ta nag-focus siguro sa illegal drugs, but part of that programs nga masugpo nato ang illegal drugs mo po ning pagsugpo nato sa mga krimen nga involves sa criminal activities nga nagagamit ang mga illegal drugs. So mo to mga igala no, ang tubag ni Captain Hazel Tuazon no, advantage pa ang ilang gi-consider pa nga advantage ni for them no to work no hard nga may mong safe ang mga tao, and ila pong kwan dito nga murag with the social media postings no, nga nagkuan nga nahitabuan na krimen no, mas ning kon man na-intensify pa nila ilang mga security measures dinhi sa Davao City. So mo to ilang gikuan dito murag advantage pa para sa ilahan no, nga naingon ani nga ranking napoy mga posting sa social media no, para di pud sila patulog-tulog pud no. Mo na ang gikuan ni Captain Tuazon mga katambayan. Anyways, mo lang naglangkob sa tuang panag-uban karong adlaw. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.